regalo. Ano pa? Acts of service. Ibig sabihin, uy, love na love talaga ako ni Sam kasi palagi siyang naglalaba. Totoo, acts of service. And then panglima, ano pa isa? Time, gift, touch pala, touch. Yung iba namang misis, love na love sila, nararamdaman nilang love na love sila ng mister nila pag palagi silang tinatouch ng mister nila. Hindi ko na alam kung sa sila tinatouch, bahala na sila. Pero yung touch, pwede namang yung ginawa ko sa kanila, bye. So mag-usap kayo. Kaya lang, hindi pala mag-asawa na natanong. Anyway, sa mag-asawa na magkatabi, sigurado tanungin mo siya, anong love language mo? Isa lang. Tapos tatawag ako na magsasalita, ha? Tatayo kayo, sasabihin nyo. Time, word of affirmation, acts of service, gift, at saka touch. Walang mahihiya. Ay kung gusto nyo pareho ng touch, hindi mag-touching kayo. Wala. Honest. Sige. 2 minutes pa. Kailangan pa ng time. Okay, enough time na yun, ha? Sino dito yung mag-asawa pa lang for less than 3 years? Less than 3 years pa lang kayong mag-asawa. Taas ang kamay. Wala? Ayun. Nick, grabe naman, nahiya ka agad. Taas ang kamay. 3 years below pa lang mag-asawa. Okay. Mauna na si ma'am. Ano ang love language ni husband mo? Ano sabi niya? Parang wala. Ikaw, anong love language mo? Time. So alam mo yun, sir, na time ang gusto niya. Ikaw, anong gusto mong ginagawa ng misis mo na nararamdaman mong mahal na mahal ka niya? Touch, ulitin ko na. Touch, time, confirmation, gifts, and acts of service. Ano? Acts of service. Ayaw mo ng touch. Huwag mo siya touch. Kayo po, si Ma, ano sabi niya? Ano gusto niya? Siya. Ano sinabi niya sa'yo, yung acts of service niya? 5 talaga. Grabe na. Narinig niyo? 5. Sige, granting 5. Pero sigurado, equal yun. May top of the list. Ano yun? Time. So gusto mo, pag sinter, extend ng time sa'yo. Kahit, hindi issue yung gagawin, basta may time, nandiyan siya. Sir, ikaw, ano ang gusto mong acts of service mo? Anong gusto mong gagawin sa'yo? Nililinis yung office? Sige, then, ano pa? Specific. Yes, go. Coffee, ginagawa na ng coffee. Okay. Appreciation din. Okay. Sige. Good. That is klaro. Klaro. Less 3 years below sila. Meron pa ba dito 3 years pa lang mag-asawa? Pababa. 4 years pababa. Taas ang kamay. Ayan. Thank you. Tama mali. Ma'am, ikaw, how do you feel love? Anong gusto mong ginagawa sa ng mister mo? Touch. Saan ka ta-touch? And then, yes, sir. Gusto mo tinatouch ka? Yes, po, every public or anywhere. Acts of service. Yes. Thank you, ha. Okay, hindi na nakatahiya. Touch. Gano'ng kadalas ka ita-touch? Maya. Every second. Ayun na. Mas sa public. So, Okay lang. I feel in love every time. Yes. Sige, thank you, ha. Thank you. Sige. Sir, ikaw. Act of service, dahil siya mong
handle sa mga gawaing bahay. Ganun. Gawain bahay. Thank you, thank you, thank you. Ganda, no? Saan din ang timpla ng kape? Titimpla na. Pareho kayo. Magpinsan pa kayo, sir. Kape rin eh. Well, sino pa? Gusto ko marinig. Kasi, hindi naman ito. Sir, kayo po. Ano ang happy binary? HS na. Good. Sige. Si ma'am, ano ang acts of service na? Acts of service. Anong love language niya? Ano ang gusto niyang ginagawa mo sa kanya na love na love? Feel love talaga siya. Gifts. Madaming parcel dumadating sa bahay. Ewan ko kung ano dumadating. Pero pwede rin sa bata, pwede sa kanya, pwede sa amin. Oo, nakikita ko siya masaya. Tsaka masaya lang ito. Ako service na. Yung sa bata, hinahanap ng breakfast, coffee, Meron pa ba? Habol, habol. Ayun, nag-uusap sila ma'am and sir. Sir, excuse me po, how long have you been married po? 8 years na po. Oh, sige. Sir, unahin kita. Ikaw, ano yung gusto mong, anong love language mo na ginagagawin ni Mrs. sa'yo? Ano yun? Time and gifts. Time and gifts din. Pero choosing between time and gifts, anong mas nauna? Time. At time ka. Okay. Mga ilan yung sapat na time for you? 1 hour, 2 hours, 3 hours? 24 hours? Basta time, basta time. Ma'am, ikaw. Thank you. Ma'am, ikaw. Touch. Touch. Saan ka ita-touch? Hindi. Pareho na ni ma'am. Sige, touch din. Okay, sige. Thank you, ha. Thank you. So, kung mapapansin nyo, we have to identify yung expressions ng love na yun. So, tanungin mo ang isa't isa. Going back to our topic, why is asking for help so difficult? Second, tendency to act as if it's a deficiency. We don't ask for help is because para bang sakit o kakulangan siguro. Pero hindi totoo yun. Kung kailangan, hindi kailangan hintayin na grabe na ang sitwasyon ninyong mag-asawa before you ask for help. Third, men often have a hard time asking for help. Between the ladies, the women, and men are mas mahirap humingi ng tulong dahil feeling nila self-sufficient sila. I will do whatever it takes, I can manage, I'll find a solution hanggat kaya ko. Pero hindi, kaming mga lalaki, I realize we also need what? That soft spot in us na kailangan din namin ng tulong. Minsan yung tulong na kailangan ko from my children, biniverbalize ko sa mga anak ko na kailangan ko rin yung encouragement nila. Sometimes tatawag ako sa aking panganay na anak, Kyle, pray for me anak. Kailan? Ngayon na anak. He prays for me. You know what? Pag tayo ay may humility na lalo sa asawa at anak na hindi ng simpleng panalangin, anong mensahe ang kino-convey natin sa kanila? Ang mensahe kino-convey natin sa kanila that they are truly part sa journey ng ating buhay. Na kahit tayo ay leader, tayo ay malaking tao sa lipunan, leader tayo ng organisasyon, kinikilala tayo, pero once we call our children and ask for their prayer, we simply say, anak, bahagi ka sa journey ko. Anak, tao rin ako. Anak, I value
your health. Right. Na si Papa ang tawag sa akin, hindi niya alam ang lahat, hindi niya kaya ang lahat. Meron din akong vulnerability na tinatawag. Hindi katulad ng araw, lumaki ako sa tatay ko na para bang lahat dapat alam niya. At least yun ang pinoproject niya. Pero natutunan ko, ang goal ko kasi, tumibay ako sa relationship ko sa mga anak ko. That's why I do it. May goal ako sa marriage namin. So gagawin ko ang lahat para tumibay yung marriage namin. And one of those moves, actions, is to ask for help. 4, if you ask for help, kaya hindi humingi ng tulong kasi if you ask for help, you will be surrendering all control. Wow. So control pala ito. Na parang gusto mo, ikaw palagi ang masusunod. 5, fear of what someone is going to ask in return. Anong ibig sabihin? Pag humingi tayo ng tulong, tinulungan tayo, iniisip natin, uy, ano kaya ang kapalit nito? Tinulungan ako eh. Grabe naman yun. Yung counselor ni Emmer, to give you again side of that counseling process. Sabi ng counselor po ng wife ko, di ko maalala yung pangalan, pero siya ay sa volunteer siya ng InterVarsity Christian Fellowship. And sabi sa isang session nila, kasi maraming sessions, libre yun. Sabi ng counselor kay Emmer, Emmer, remember our goal is, sabi ng wife ko, to fix my marriage. Sabi niya, okay, sa session na ito, what I want you to do right now is, ano bang tawag sa walis tingting dito? Walis tingting din? Silhi. Yung walis tambo, siling gihapon. Joke. Sorry, bigyan ko ha. O basta, so yung walis tingting, sabi ng counselor, imagine yung walis tingting, yung walis tambo. Di ba isa-isa yun na pieces? Stick na kinahali mo, walis tingting. Okay. So sabi niya, imagine mo yun. Oo, na walis tingting. Alisin mo doon yung mga kasalanan ni Sam. Each stick, each tingting represent a sin. So, isipin mo na lahat ng sin na ginawa ni Mr. mo at alisin mo. Imagination lang. Walis tingting. Pag inalis mo, may matitira pa ba? Okay? Kung ano yun, wala natin. May matitira pa ba? Sabi ng misis ko, marami pa po. Naisip ko na lang po ng kasalanan ng asawa ko, pero may natira pa rin. And she remembered, sabi niya, ang mister ko ay ganito, ganyan, at isa sa mga bagay na gusto ng misis ko, pinagluluto ko siya, pinaglalaba, palengke, plancha. Hindi dahil Andres Bisaya ko, because during that time, yun ang kanyang love language. Tanong ko po sa inyo. Naaalala niyo pa ba ang mga bagay na nagustuhan ninyo sa inyong mga mister at misis? Sabi ng isa, magandang tanong ba yun? Ulitin ko naaalala mo pa ba ang mga bagay na nagustuhan mo sa iyong mister at sa iyong misis? Or natabunan na ng mga responsibilidad ng buhay mag-asawa? Mabilisan lang ha, mabilisan lang. Anong nagustuhan mo kay misis? Wala na mag-iisip. Yung unang pumasok sa isip ko, yun na yun.
Ano unang nagustuhan mo kay Mrs.? Babalikan kita. Babalikan kita. Sir, anong nagustuhan mo kay Mrs. mo? Mabait. Matulungin. Kiri. Magaling. Okay. Mga Mrs., anong nagustuhan niyo po sa inyong mister? Sa po ang mister niyo? Hindi. Ako hindi na sigurado eh. Ayoko na magkamali eh. Ma'am, ayoko kayo. Ano gusto mo kay mister? Mabait. Mabait kayo. Magpipinsan din kayo ito. Ma'am, Masipag. masipag. Good provider. Good provider. Magaling mag-preach sa bahay. Magaling mag-preach sa bahay. Ma'am. Aside sa gwapo, Mabait. Ma'am, mabait. mabait din. Gusto ikaw. Ganda. Sabi sa dulo si anong nagustuhan mo kay Mrs.? Mabait. Ako ang nagustuhan ko kay Mrs. talaga. To be honest, Mrs. Allen. Kasi kamukha ni Sandy Andolo yung asawa ko, nang dalaga pa eh. Malit ang mukha niya. Hindi sa malit ang mukha eh. Pag sinabi ko yun, dati kasi kamukha niya si Sandy Andolo, pag nandito yun, sasabihin nun, ano pala ang kamukha ko ngayon? Ate, dahil, of course, maganda. Para sa akin, yung love niya for family, kasi merong babae na pang girlfriend lang. Alam mo yun, hindi ko ako. Pero merong babae na pang marriage material na tinatawag. Yun ang misis ko. Parang galit na yung mga misis sa akin. Ano yung mga ganun-ganun? Ano yun? Tanongin niyo yung mga mister nyo, yun ang greatest step na eh. Kakaintindihan ka. Tama po ka, kakaintindihan po tayo, no? Oo eh. Sa dulo ng lahat ng ito, no? Sa dulo ng lahat. Ngayon, nalakas pa tayo, I'm 55, and some of you probably, ang inyong mga anak ay maliliit pa. Pero kung isang panahon, dati, nakakapag-basketball pa ako ng mga 3 beses, tatlong laro sa isang araw. Yan, very limited. Dami na rin nararamdaman in as much as gusto ng isip ko. Pero isang bagay ang natutunan ko. Sa dulo ng lahat, and I've seen this many times sa mga lingkod ng Diyos na nag-retire na. Alam niyo kung ano yung na-observe ko? Parang hindi po ako, dalawang bagay. Either regrets, magmahay, no? Magmahay. Regrets or thankfulness. Lahat tayo binigyan ng Diyos ng 24/7. Lahat tayo binigyan ng Diyos ng kalakasan, ng talino, talento, at marami pang iba. God gave us all those tools. Obviously, para gamitin sa kanyang kapurihan at gloria. Wala namang paborito ang Diyos. Pero maraming tao sa dulo ng kanilang buhay, lalo yung nag-retire na, instead na sila ay maging thankful sa buhay na ito, ang lumalabas sa kanilang alaala ay mga regrets sa buhay. And I don't want that to happen to us.
I don't want that to happen to you, to me. Kaya may ganitong pag-aaral. Nandito kayo, ano man ang edad ninyo, salamat, pumunta kayo, alam kong pinilit lang kayo ni Pastor Edwin. Ang sarap na sa dulo ng lahat ng ito, hindi man perfect, at least we did our best. We did our best. Maaaring along the way, katulad ko, nagkasala, nag-fail tremendously, nung ako'y binata pa, nung ako'y may asawa na, nung leader na ako, pero buhay ang Diyos. Ang Diyos natin ay Diyos ng nagpapatawad, Diyos ng restoration, Diyos ng healing, Diyos ng pag-asa, and many, many, many other chances. Kaya itong pag-aaral para ano, at least malimitahan, hindi man masiro, ang pain natin sa journey ng buhay mag-asawa. Nabanggit ko kanina at babanggitin ko po ulit, wala na tayong magagawa, hindi ko pa kayo natawag, no? Para nagpipray kayo na lumampas ako ito palagi. Oo, parang ito yung tingin sa ang tatanong ito ng dambuhalang ito ba? Mamaya, magbantay ka. Bilis ng panahon mo talaga. Wala na tayong magagawa sa nakaraan. What's done is done. Past is past. Good. Pero ang isang bagay, in order for us to fully recover from that failure, una, we acknowledge yung ating kasalanan. Acknowledge. Hindi pwede kasi matabunan lang yan ng panahon. For instance, tatay ko, nung ako'y nag-resign sa trabaho bilang direktor, buhay pa ang tatay ko. And so after few months, fast forward, nasa hospital na ang tatay ko, grabe na siya, malubha na siya. Pero na-realize ko, nung nag-resign kami sa work, lalo na ako ang nagbantay sa tatay ko sa hospital sa UST. And one day, sabi ng one time, nandun kami sa room, but God gave me that opportunity now, habang nakahiga ang tatay ko yan, ito yung parang bakal, paan na to, imagine nyo, pintuan, yan, nakaganyan ako. Siguro months after pa lang ito ng pag-resign natin mag-asawa, okay? Sabi ko, kasi alam ko malubha na siya and he would probably die in few months time or weeks. So, nilid ako ng Panginoon, ako sabi siya, at sabi ko, Tay, sorry po sa lahat ng disappointments na binigay ko sa iyo simula nung bata ako. I-resign ko. Pati yung pagsisinungaling ko, nag-graduate na ako ng college, pangungupit ko sa kanya, sa wallet niya, nung bata ako, lahat. Sabi ko, Tay, sorry. Pati itong ako'y nagkaroon ng kaso, pinento ko nga sa inyo. Hirap na magsalita ang tatay ko, pero ang sabi niya, Anak, I forgive you. Sabi niya, hindi kita maintindihan. Bakit ka ba nagkakaganyan? Pangalawa mo na yan. Kasi nung bago nangyari yung humina siya, malakas pa siya eh. Siya rin yung tumulong sa akin na umarap sa mga taong naghahabol sa akin. Nakapagkanan ng mga babae. Hindi naman namin binayaran, no? Pero siyempre, bilang tatay ng pastor, siya yung nakapag-usap. Hindi na ako nakapag-usap dun sa babae kasi ayaw na ng counselor. So anyway, so he helped me. Sabi niya, ano ba nangyayari sa inyo? Sabi lang niya, ba't dalawa ka lang, sabi niya, bumalik ka sa Panginoon. And after he said that, iyak ako ng iyak, ang sunod na sinabi niya ay ito, Anak, sorry din sa lahat ng mga pagkukulang ko bilang tatay mo. Doon ako umiyak. Iyak ako ng iyak na para akong bata
na parang lahat ng mga pain na dinaanan ko sa kanya na siya ang may dahilan, lumabas. But it also gave me the opportunity to free myself. Sa psychology, may tinatawag ng emotional baggages. Nakalaya ako. Parang mayroong masamang espiritong lumabas ba? Parang gano'n, parang nabulutan ako ng tinik siguro. That's the best na. And then a few weeks later, namatay na siya. As you listen to me now, meron po ba kayong dapat na ayusin sa inyong misis o mister? Meron bang dapat ihingi ng tawad na binabaliwala at pinalalampas lang natin ninyo? Mister sa misis, misis sa mister, or even probably sa inyong mga anak. Hindi, malaki na yung mga anak ko eh, wala na yun, wala na sa kanila, hindi maniwala ako sa akin. Remember this, I started off, part ng simula ko kanina, memories. Ano nga yung palo? Lactose. Yung lactose, iba yun, yung sa gatas, lactose intolerant. Bingi, sorry, lactose. Ang ganda na eh, nakatawa tuloy ako eh. Today is the best opportunity. The Lord is reminding all of us. Hindi tayo pwedeng magpatuloy sa buhay na ito ng pamilya, ng asawa, hanggat hindi natin klinaklaro at hinihingi ng tawad. Doon lang. Hindi natin hinihingi ng tawad o hindi tayo nag-release ng totoong pagpapatawad sa ating mga sa buhay. Hindi na kailangan ng detalye. You simply say, Mama, sweetheart, Papa, anak, I admit, nagkamali ako, nagkasala ako. Hindi na ako makikipende ng sarili ko. I'm not gonna just justify. I'm not gonna reason out. But I simply am asking for your forgiveness. Anak, forgive me. Kung hindi niyo pa po yung ginawa, saliksikin niyo ang puso niyo, perhaps meron sa nakaraan. So that habang tumatanda kayo, sa inyong pagtanda, hindi regrets, kundi thankfulness that you are finally happy on this birthday. Sabi ng isang paborito kong quotation, don't expect a different result if you keep on doing the same thing over and over again. Meron tayong mga minanang style ng ating parents. Kung maayos at tama, ituloy mo. Pero kung i-evaluate mo, mali yung tatay mo at nanay mo, ngayong malaki ka na, hindi mo kung gayahin. Mag-iba ka ng pamamaraan. Yun ang sinasabi. Don't expect na merong pagbabago pangyayari kung ang paraan mo, ang diskarte mo, ay yun at yun pa rin. No? That's why merong ganito. Ini-educate. We learn for the betterment ng relasyon. I praise God. Namatay si tatay, ngayon, maluwag sa aking damdamin. Hindi pala I love you ang tatay ko, hindi siya ideal father. Ang kanyang diskarte lang palagi na tinatanong sa akin nung lumaliit ako hanggang lumaki, nag-aral ka ba? Nag-aral ka ba? Nag-aral ka ba? Eh alam mo naman ang tao, parang sa Maynila eh. Nakalagay sa Maynila, sa EDSA, Epifanio de los Santos Avenue, Main Highway. Nakalagay doon, bawal tumawid. Anong gagawin ng mga Pilipino? Pinalitan nila, bawal tumawid, may namatay na. Anong gagawin ng mga Pilipino? Kaya pinalitan nila ulit, bawal tumawid. Bahala ka sa sarili mo, mamamatay ka. Bawal magtapo ng basura sa tapat ng aming bahay. Anong gagawin ng kapitbahay? Ganun talaga eh. Pero sa hapon ito, pababa na ako. Wala na ako itutulong iba pa. Pababa na ako. At isang bagay lang. Ang kailangan mag-usap kayo, masinsinan ng misis mo, ng mga anak mo, gawin niyo po.
Remember yung sikreto kong binigay sa inyo? Pakainin nyo muna. Ay, video, maniwala kayo. Bumili ka ng kung may budget, bili ka ng, kung kumakain kayo ng baboy o ano man, kasi paborito ko, o kare-kare, nagluluto ko, so kare-kare. O ano man, kung tola, manok o isda, it's okay. Pero I suggest, even before na mag-uusap kayo as a family, pray. That is spiritual battle ito. Ayaw ang kaaway ng ating marriages ay naaayos, umaayos, tumitibay. Kaya palagi ang kaaway, bato ng mga kung ano-ano para guluhin ang marriage nyo. Lalo kung pogi pa naman yung mister mo. Alam mo man, pag pogi ang mister mo gapo, dapat yung kapit mo talagang matindi. Hindi, joke lang. Kung may ballpen kayo, pencil, pakisulat nyo to. May assignment ako sa inyo. 3 tanong na pag-uusapan yung mag-asawa. Mamayang gabi o itong linggong ito. Yun ang patagalin. Unang tanong, bakit natalo si Willie Revillame? Ano? Sa tawa niya, parang hindi na kailangan pag-usapan, no? Unang tanong. So, kakain kayo, you pray, you're the leader of the family, you pray for that day, for the time. Second, kumain kayo ng maayos, i-arrange ko. Sa Thursday, mag-uusap tayo, ha? Mama, tatay, anak. So, arrange, may appointment, para walang dahilan. Pagkatapos kumain, ayan na, walang distractions, walang cellphone. Okay? Unang tanong ko ito, how have I hurt you? Sa Tagalog, paano kita nasaktan? How have I hurt you? Second question, how can I improve? Paano ako pwedeng mag-improve? Anong areas? And then last question, will you forgive me? Isa lamang ang rule natin. Isa lamang ang ating goal. Ang unang magtatanong, si husband. Tatanungin niya si Mrs. Ano yung tanong? How have I hurt you? Second, how can I improve? Very good. Third, will you forgive me? Unang magtatanong si husband kay Mrs. At habang nagsasalita si Mrs., huwag magsasalita si Mr. Kasi may temptation na magsalita ka. Bawa, nagkikwento na si Mrs. Nasaktan mo ako kasi ganito yung comment mo. Huwag ka magsasabi, alam mo, kaya naman ko nasabi yun kasi ikaw ang may kasalanan. Sinabi ko na sa'yo huwag mong gawin. Ngayon, nasaktan ka pala. May tendency. We all have a tendency to reason out, defend ourselves. But remember, may goal tayo. May goal. Yun ang simula na maaayos natin ang ating marriage. Natin sasali may matinding kasalanan, pero gusto mo mag-improve. Ito na yun. So pag nagsasalita si Mrs., huwag mo rin sasabihin, huwag kang ganyan ng ganyan. Hindi nagsasalita si Mrs., titingnan mo sa mata. Tingnan mo siya. Be sincere. Huwag kang nakatingin, tas ganun ka ng ganun. Umiyak, bigyan mo ng tissue. Tumagal ng 1 oras, ayaan mo siya. Huwag kang gaganon. Remember, goal. Pag wala kang goal, wala talaga. May goal ka eh. Hayaan mo siya, sumagot.
Isang oras, 2 oras, hayaan mo siya. Natapos na siya sa unang tanong. Pangalawang tanong is, how can I improve? Yung areas ng ugali niya, the way he treats you, yung body language niya, practical sa tingin mo. Maging realistic ka naman. Third, ang tanong ni Mr. sa'yo, will you forgive me? Ma'am, ano po ang tawag mo kay sir? Pagbati kayo, masaya kayo, anong tawag mo sa kanya? Brad. Pagka hindi maganda ang mood mo sa kanya, anong tawag mo? Silo? Ano yung silo? At pangalan na. Brad. Paggalit, silo. How have I hurt you? Give your wife time. Don't respond, be quiet, but seriously, habang nagsasalita ang misis mo, you pray for her in your spirit. That eventually, masabi niya na lahat. Sana tatawarin ka ng misis. Huwag kayong papayag na, Ma, will you forgive me? Brad, will you forgive me? Parang ganun. Pag siya ng tanong, huwag mo sasabihin, ano pala? Wala naman ako magkakapa. Tapos na. Say it out loud with conviction. Pa, I forgive you. I forgive you. Gusto mo pangalan? I forgive you, Sam. Pag natapos na yon, you close that session in prayer. If you feel na gusto mong ituloy, pwede rin naman the following day, depende sa oras, then after dinner, hapon. Pero kung may time pa, si Mrs. naman ang magtatanong, Brad, how have I hurt you? Sabihin naman ni Brad, mabuti naman na, tanong ka. Sandali, nilista ko yan. Huwag kang sasagot dahil gusto mong gumanti. Pagkakataon ko na ito, ang dami mong sinabi, ha? Same thing. Seriously. Hindi sasagot si Mrs., titingin sa mata si Mrs., attentive siya, sincere siya, and then he will release. She will release forgiveness. He will release. Close the session, pray. Next time, pray na ang mga anak naman ninyo ang kakausapin ninyo. Challenging. Ano na medyo talaga na. So pray for each one of your children. Kahit maliit, may alam ng tama at mali. Alam na yun. Kausapin niyo. Of course, ang approach yun, Base sa edad. Pero suggest kausapin mo rin mga anak mo. Lalo yung malalaki. Ano na naman yan? Kasi nagdalo-dalo ka pa sa mga seminar na yan, ano? Sabi ko na eh. Ang mga epekto ng mga seminar na yan eh. Kaya mo lang, tiisin mo. Para sa Panginoon to. Kaupo yung anak mo. But I suggest, individual. Kung ang edad ay elementary to college, working, individual yung usapin magkasama. Nung tinanong ko si Bunso, nangyari ito sa isang couples retreat ng CCF sa Batangas. That was our first time to encounter this ganitong setup. Tinanong namin si Praise. Tinanong ko, sabi ko, anak, how have I hurt you? How can I improve? Will you forgive me? Iyak na iyak si Praise. Akala ko okay kami. Akala ko talaga okay kami ng pamilya kasi matagal naman na yung mga issues ko. Parang masaya naman kami. Ngayon pa rin pala. And Praise was simply crying and crying and crying and sharing. Parang nasaktan mo ako. Alam niyo kung ano yung top quote of the list? My tone of voice. Parang palagi kang galit. Hindi ko maintindihan. Mataas ang boses mo.
I understand, tama ang motibo mo, tama ang sinasabi mo, but the manner you deliver that message, masakit pa eh. Hindi naman kasi ako bata ang maliit na nasigaw-sigawan mo. Parang gusto ko makatiran eh. Pero sabi ko, kinakagat ko na lang yung dila ko. Iniisip ko na lang, go. Gusto ko ma-improve ang pamilya ko. Go. Pag sabi ko sa kanya, praise, will you forgive me? Iyak na iyak, hindi sumagot kagad. Iyak ko lang siya. Huwag kang mag-iyak at matagal sumagot. Sabi, will you forgive me? Hayaan mo na. Kung hindi sumagot, perhaps hindi pa tayo mo, tigilan. Hayaan mo lang. Pray ka lang sa Panginoon. May mga bata na kung minsan sobrang sakit, hindi nila alam kung paano mag-release ng forgiveness. Don't force the issue. But you pray for your daughter. Sabi mo, anak, okay, fine. Naiintindihan kita, if you have release forgiveness right now, okay lang. Love kita, anak. Love pa rin. Itlog kayo, palipasin mo, pag-pray mo patuloy yung anak mo. It's the right time, talk to her again, or to him again. Until she releases forgiveness. Bawat anak, iba-iba ng kwento sa atin. Bawat anak, iba-iba ang karanasan sa atin. That's why I suggest you talk to them individually. Pero sa dulo ng lahat ay matutuwa ka. Ngayon, kaya nung kinasal ko yung pangalan kong anak, masaya ako. Naayos kami. Dumating yung araw na sabi ng aking anak, kasi nagbilyar kami, ang time ko sa panganay kong anak, I have a specific time for my son, single pa siya, scheduled time. Busy po kasi kami. Kaya ang ginagawa namin sa aming whiteboard sa bahay, nakaschedule yung lakad sa probinsya, Bohol, Iloilo, etc. Meeting, gano'n, abroad. So nakalagay doon, May 25, time with Kyle, 3 hours yun. Bilyar, kain, usap. Yun ang amin. Si Praise, May 27, 2 hours, kape-kape. Kung anong gusto ng bata, mahalaga may schedule time. Kasi gusto ko ipakita sa kanila, may schedule ako ng pagpunta sa Bohol, Iloilo, etc. Importante sa akin yun. Yung pangalan nito dapat nandun din. Kasi mahalaga sila sa akin. So dumating yung time, after namin maglaro ng bilyar, kumain ng usap, nasa kotse ko sabi niya, Pa, magpapaalam na ako sa iyo, I'm going to propose to Christine. I have the intention of marrying her. Sa dami na sinabi ko sa kanya, ito yung naalala ko. Sabi ko, Kyle, you have my blessing, pero gusto kong maging klaro. Meron ka ba sa puso mo na mga hurts na ako ang cause? Kasi ayoko ko na mag-aasawa ka, na dadalhin mo ang mga hurts ni papa mo, ni mama mo sa'yo sa pag-aasawa mo. Gusto ko magsimula ka ng malinis. Nakatingin si Carl sa Manobela na ganyan at nag-isip-isip. Sabi niya, Pa, wala na po. I'm okay. And I cried and I thank the Lord. So nung kinasal siya, 50 lang ang guest sa Tagaytay. Ano yan? Nung honoring of the parents na, yun ang isa sa part na gusto ko pag may kinakasal. Uso ba dito sa buhay yung honoring of the parents? Ganda ng pastor no? So tumayo na si Kyle, sabi ni pastor ko, okay, it's now time for you to honor your parents. Tumayo si Kyle, at tayo kami, sabi niya, Pa, salamat sa mga pangaral, salamat sa mga galit, salamat sa lahat, mabuti ang Diyos. Iyak na iyak si Kyle. Marami tayong dadaan ng paghihirap, pagsubok sa pera, kalusugan, sa relasyon niyo ni Mama, pero mabuti ang Diyos. Puro mabuti ang Diyos ang binitawan ng bata. Hindi sa pagmamayabang, gusto ko lang makita niyo kung gaano mabuti ang Diyos sa amin. Volunteer work po ako, volunteer lang po ako since 2010. Before, okay, director na. Pero dumaan din kami sa financial crisis na na-realize ko ang sayote, alam niyo sayote yung gulay? Nakaka-high blood pala yun. Subukan niyo, 2 linggo, puro sayote. Sinabawan, tinorta, prinito, nilaga sa seminary. Unti-unti, in-improve ng Panginoon ang aming finances. Nasal lang aming anak, wala kaming, hindi sila humingi sa aming mag-asawa. Si Kyle and girlfriend, fiancé, ang gumastos.
Mahal na pala ngayon, kalahating milyon. 50. Libre pa yung venue. Pero mahal yung setup, etc. Anyway, kaya ko sinabi yung price is because kung ba binabalikan ni Kyle yung kwento ng aming pamilya, hindi mo maiisip eh. Na possible. Kasi nga, mahirap eh. Pero ito lang ang alam ko, noong nag-resign kami sa work sa Saudi Arabia, neteg ang misis ko, sa restaurant ako, maayos ang aming pera, but the Lord led us to resign from work. 96, nag-decide kami iniwan ng work para bumalik sa Pilipinas, ministry na kami. Aral, ministry, church planting, marami pang iba. 2025 na yun. Hindi naman siguro akong mukhang pinapayaan ng Diyos. Sa kusina pa, no, bro? Tapat ang Diyos. Let us surrender our marriages sa Ginoo. Let's do everything para sa glory ng Panginoon sa ating marriage. Once we honor the Lord sa mga marriages natin by forgiving, asking for forgiveness in all, makikita mo ang kilos ng Diyos sa inyong marriage. Makikita mo. Inahin mo ang Diyos. Mahirap? Yes. Pero gawin mo para sa Panginoon. Kaya yung kasal ng aming anak, patunay lamang. Alam mo ba ang aming life verse? This is a life verse. Matthew 6:33. For God so loved the world. Tinitesting ko lang. Seek ye first the kingdom of God and righteousness, and all these things shall be given added to you. Kaya ako ngayon, nakakatayo sa inyong harapan sa grasya ng Ginoo. Kung saan-saan ko ako nakakarating. To share the good news, magbigay ng mga libreng balasawan para sa mga churches, mag-conduct ng seminars. Itong year na ito, ang panalangin ko sa Panginoon, Lord, kami at ng pamilya ko, we are at your disposal. So last March, pumunta kami sa Australia, conduct ng seminar sa Sydney. Stay kami for 6 days. Then another 6 days sa Darwin, ibang state yun. Bago yun, January, nasa Vietnam kami. Talking about our marriage, our life. Sinong bida? Never mind na malaman mo na may ganun pala akong kwento. Ganun eh. Pero gusto kong bigyan kayo dito. Ipapatawad, magre-restore, at sa Kanya, meron talagang bright future para sa bawat pamilya. Talunan na ang demonyo. Talunan na. Kaya tayo, magbantayan tayo. Let us encourage one another. Kung sakali po, as I close, meron kayong mga kapatid, kapatira, pastor, or elder, ano man, narinig nyo na nahulog sa kasalanan, don't judge, but pray. Pray. Salamat sa mga taong naniwala na meron parang pag-asa. Ang boss ko doon sa Pamilya Muna Pilipinas ay yung CEO na lang, dalawa kasi. CEO ng Sea Oil Philippines. Yung may-ari ng Sea Oil Philippines. His name is Glenn Yu. Elder siya sa CCF and he heard my testimony. Nag-testimony rin si Emma, nag-testify at narinig nila. And so, kinuha nila kami na mag-handle ng isang department. Ito na nga yung seminar sa mga pastor at sa mga sa church. Volunteer work. I don't receive any money salary, but I do volunteer work. Dahil gusto kong maging reminder po kami sa inyo. May natutunan po ba kayo sa maghapon ito? Ang pagbabagong mangyayari sa iyo bilang tatay, may effect yan sa misis mo.
Ang pagbabago ninyong mag-asawa may effect sa inyong anak. At pag nagpamilya siya, ang tawag natin dyan, Lord willing, your kid, your son, your daughter, having his own family will be a better version ninyong mag-asawa. Hindi ba maganda? Nagbago ang tatay at nanay, nagbago tuloy ang mga anak. At dahil may pagbabago, yung magiging buhay at buhay ng iyong apo nagbabago and down to the next generation. Yun ang legacy mo. Karagdagan pa sa isang hektaryang lupa na iiwan mo, eh yung legacy ng righteousness. God benefit. Relasyon sa Panginoon. I hope and pray that as you do your family devotion, maliban doon, you disciple your children. Disciple your children. Sana po yung ating mga anak ay merong personal na relasyon sa Diyos. Hindi borrowed faith na tinatawag. Ako, anak ng pastor, noong una ang feeling ko, ay, sa langit na rin ako, sa Panginoon na rin ako, Christian na rin ako, kasi tatay ko ba pastor? Mali. But what we want, and you pray for your children, na mismong sila ay isurrender nila ang buhay nila sa Diyos. Hindi dahil dinilatan mo, dahil rinay mo sila mismo at tawag doon, sana ma-encounter nila ang Diyos talaga. Salamat po. Thank you sa tiwala. Lord willing, babalik ako o tingin ko at pupunta doon. Sino ba yung pastor? Felix? Ay! Si pastor, salamin. Felix. Gindulman. So ang idea, pag magkausap kami ni Pastor Edwin, nagbigay ako ng link, hopefully, isang seminar dito, isang seminar sa inyo na gusto para hindi sayang yung eroplano. Hindi man ako mapangako na ako ang babalik, pero sigurado may babalik, makasalanan din yun na ginagawa ko. Hindi lang ako nagkasala, marami. Then, magpapahit yung mga yun. Sige po, kayong lahat ay tumayo. Awitin natin yung, before, I did want to close in prayer, awitin po natin yung pambansang awitin na kay buti-buti mo. Alam niyo ba ito? Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong tawa ay nagpapawalan hanggang. Minsan paawitin natin kay buti-buti mo. Kay buti-buti mo, Panginoon. Hallelujah. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong tawa ay nagpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad. Tunay na ika'y di magbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. For the last time, pinupuri. Hallelujah. We worship you, Lord. We glorify you. Puri ka. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad. Tunay na